Tuloy ang paghatid ng GMA News ng mga nangungunang balita ngayong Huwebes. Nagkaroon ng paglabag si suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca sa Rules of Engagement na magpaputok ng baril noong May 13 sa Senado ayon sa CIDG. Ang depensa ni Aplasca, spliced at pili lang ang mga isinapublikong kuha ng CCTV para pumasok ito sa anyay naratibong hindi inatake ang Senado. Naging emosyonal naman sa plenaryo si Senadora Pia Cayetano ng Almahanya ang pahayag ni Senadora Risa Hontiveros kaugnay sa nangyaring pamamaril. May unang balita si Mav Gonzalez. Matapos magkaputukan sa Senado, ilang minority senator ang tumayo sa sesyon para paimbestigahan ang nangyari. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Pero ang pahayag ni Hontiveros, inalmahan ng emosyonal na Senador Pia Cayetano. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Nasa Senado si Senador Pia nang mangyari ang insidente kasama ang ibang miyembro ng mayorya. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kamusta na kayo dyan?" Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. Nilapitan ni Senador Loren Legarda si Cayetano at pati siya napaluha. Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi niya binabaliwala ang pinagdaanan ng mga kapwa-senador. I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our that. grief as senators is valid, but our mandate requires actions. Siniguro naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ginagawa ang liderato ng Senado kaugnay ng insidente. I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the in the area, just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. Panukala ni Senate Minority Leader Tito Soto, mag-imbestiga ang Committee of the Whole na binubuo ng lahat ng mga senador. It is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. The chamber itself is affected. The institution is threatened. Inalmahan naman ni Senador Erwin Tulfo ang alegasyong alam ng mga taga-minorya na may mangyayari dahil wala na sila ng magkagulo. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Dagdag ni Senador Raffy Tulfo, maraming tanong na dapat sagutin kaugnay sa Senate Office of the Sergeant-at-Arms o OSAA. Meron ho bang standard operating procedure manual ang ating OSAA? Number one. Number two, pagdating po sa pag-handle ng firearms, are these the members of the OSAA, are they trained? And then number three,
ano-ano ho bang qualifications dito mga members ng USAA natin? Meron bang training ang members ng USAA kung paano mag-handle ng isang problema, isang situation, and do they understand the meaning of rules of engagement? Rekomendasyon ng PNP-CIDG, dapat sampahan ng reklamong kriminal si suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ayon sa CIDG, nagkaroon umano ng paglabag si Aplaska sa Rules of Engagement o tamang hakbang bago gumamit ng baril na nakatakda sa Private Security Services Industry Act. Firearms shall be used only when there is imminent danger. Imminent po imminent. And in self-defense or defense of strangers. Supposed to be, hindi rin po dapat magkakaroon ng mga warning shots. Ayon pa sa CIDG, sa panig naman ng NBI, wala raw ginawang unlawful aggression para paputukan sila ng warning shot ng OSAA. The NBI agent was the one who was assaulted. Yung assault ng person and authorities ay kayang i-claim ng NBI on this situation. Ayon naman kay Aplaska, kinatay ang CCTV na ipinakita ng DILG at PNP sa presscon para tumugma sa naratibong hindi under attack ang Senado. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. General, kakasuhan daw po kayo ng CIDG. Ano pong masasabi niyo, sir? It is expected. Pinabulaanan din ni Aplaska ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na 3 ang pinakawalan niyang bala noong May 13. Sir, pinimaintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? 3 daw kasi, sir. Warning shot, isa lang. Tinanong din si Aplaska ukol sa binanggit ni Remulla na May 12 pa lang ay may security meeting na at batid na ni Aplaska noon pa lang na may NBI na darating para sa karagdagang seguridad. I presided the meeting. Opo. There was no NBI there. Okay. Walang sinabi na magsesecure ang NBI. Sir? Walang sinabi na magsesecure ang NBI ng Gusali. Our meeting is about the impending impeachment, Opo. security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. He did not say anything about the NBI arrival here. Hindi naman itinanggi ni Aplaska ang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pulisya na hindi pa siya humaharap sa investigasyon ito. Our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared. Opo. But we have already provided them with all of the evidence. Opo. It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Bagaman di pa humaharap, na i-turn over na ni Aplaska ang kanilang mga baril sa CIDG para sa ilalim sa ballistics examination. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez, GMA News. Sinabi na isang kongresista posibleng maharap sa mga kasong kriminal si Senador Robin Padilla kaugnay sa pag-alis ni Senador Baton de la Rosa sa Senado noong May 14 ng madaling araw. Si Senador Padilla ang huling kasama ni Senador de la Rosa base sa kuha ng mga CCTV. Ayon kay ML, Party List Representative Laila de Lima na isang abogado at dating Justice Secretary, maaaring makasuhan si Padilla ng obstruction of justice at harboring a criminal fugitive. Sabi naman ni Justice Secretary Frederick Vida, dapat handa ang Senado na i-turn over si De La Rosa ngayong wala ng legal na balakid para isilbi ang arrest warrant ng International Criminal Court. Nasa protective custody ng Senado si De La Rosa mula na magpakita siya noong May 11. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala na siya sa Senate custody nung umalis siya ng May 14. Sa ilalim ng Presidential Decree 1829, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon o pagmultahin ng 1,000 hanggang 6,000 piso ang sino man magtatago o tutulong na makatakas sa isang tao na alam niyang may kinakaharap na kaso para hindi siya maaresto at malitis. Magkaiba naman ang opinyon ng legal experts sa UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase at dating Integrated Bar of the Philippines Attorney Domingo Cayosa. Sabi ni Tamase, hindi malinaw kung pwedeng kasuhan ng obstruction of justice si Padilla batay sa Presidential Decree No. 1829 dahil baka hindi anya nito saklaw ang international procedures gaya ng pagpapaaresto ng ICC. Para naman kay Cayosa, pwedeng kasuhan si Padilla. Gayong malinaw naman anya na may arrest warrant na gustong isilbi ang National Bureau of Investigation. Dagdag ni Cayosa, hindi lang si Padilla ang pwedeng masampahan ng kaso kaugnay sa pag-alis ni De La Rosa. The Supreme Court has already recognized in
its previous rulings, yung jurisdiction ng ICC for acts that were committed prior to the withdrawal of the Republic of the Philippines. Maraming portion doon na sinasuggest na domestic yung proseso. Hindi clear kung yung nag-a-apply ng obstruction of justice na offense sa 1829, sa PD 1829 to international criminal proceedings. Sinusubukan pang kunin ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay sa sinabi ni Cayosa. Sabi ni Padilla, handa siyang humarap sa investigasyon. May illegal po ba doon, sir, sa ginawa ninyo? Ano po? May illegal po ba doon? Ay, tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. Matapos mabangga ang isang senior citizen habang nakapila sa labas ng Bureau of Animal Industry ng Agriculture Department kahapon, nagpatupad sila ng bagong sistema para maiwasang maulit ito. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, anong binago? Ivan, good morning. Wala nang pila para doon sa 20 pesos kada kilong bigas sa labas ng tanggapan nitong Bureau of Animal Industry. Matapos nga po yung nangyaring aksidente kahapon. Sa bagong sistema na pinatupad ngayong umaga ay diretso na dito sa covered court yung mga bibili ng murang bigas para raw maiwasan ang sakuna. Kasunod ng nangyaring aksidente kahapon sa labas ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry ng Agriculture Department, na ikinasawi ng isang senior citizen na nasalpok ng pickup habang naghihintay sa pila para makabili ng murang bigas. Wala nang pila sa labas ng bai. 2:00 pa lang na madaling araw, pinapasok na ang mga mamimili. Pinadiretso sila sa covered court kung saan maaaring mabili ang 20 pesos kada kilo na bigas. Pinapasok kami kagad. Maganda ngayon dahil nakaupo kami dito sa loob. Malayo sa disgrasya at saka convenient po. Kaysa yung dati doon kung saan-saan kami nakaupo sa mga gilid. Siyempre nakakapagod po. Marami pa rin ang nagtsatsaga para makabili ng murang bigas. Gaya ng senior citizen na sa Violeta na pangatlong beses na makakabili ngayong buwan. Limitado lang kasi sa 30 kilo ng bigas kada buwan ang maaaring mabili ng bawat benepisyaryo. Siyempre, ang hirap ng buhay. Siyempre, 6 ang apo ko, patay na yung mga anak kung 2, tigta 3 ang anak nun. Ang mahal ng bigas ngayon, natural nakamenos, ibinibigay ko sa mga apo ko. Dumayo naman mula sa Caloocan si Efren na 2:30 pa lang na madaling araw nakapila na. Matagal mag-distribute sa amin ng bigas, ng tagbe 20. Matagal. Gaano kahalaga sa inyo makabili kayo ng ganyan? Mahalaga dahil mahal ang bilihin. Kaya kailangan pupunta ka sa mura. 1,000 ang makakabili para sa mga nagparehistro online, habang yung walk-in na may stub ay nasa 250 ang kayang i-accommodate. Mayroon din nakapila para makakuha ng stub, pero sa susunod na araw pa makakabili. Maaga po kasi mahirap makasakay sa Commonwealth pag mag-6, 7. Gaano kahalaga para sa inyo makabili ng mga murang bigas na ganyan? Totoo yan po. Kasi kailangan ng bigas talaga araw-araw. Samantala, Ivan, sa isang pahayag kahapon, nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Agriculture sa pamilya ng senior citizen na nasawi. Nasa ilalim ng Department of Agriculture ang Bureau of Animal Industry. Ayon sa DA, magbibigay sila ng tulong sa pamilya ng biktima at nasugatan sa insidente. May pag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad para sa investigasyon. Ngayong umaga po, 6:30 na umaga dumating dito yung supply ng murang bigas at sinimulan na agad yung pagproseso para doon sa mga mamimili. Mula po doon sa verification hanggang doon sa maibigay sa kanila yung 10 kilong bigas ay mabilis naman yung nagiging proseso. Yan ang unang balita mula po rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Dinaluhan ng mga taga-Pateros ang paglulunsad ng Yes to Ayos campaign ng MMDA para sa layuning disiplina. Dala po nila ang recyclable materials na pwedeng ipalit sa grocery. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Narito naman tayo sa Pateros para dito naman ilunsad ng MMDA yung kanilang Yes to Ayos na kampanya para sa disiplina sa komunidad.
Disiplina, yan ang pangunahing layunin ng Yes to Ayos campaign ng MMDA. Isa na rito na gustong ipaalala ng MMDA sa mga residente ang tamang pagtatapon ng basura at hindi sa kung saan-saan lang. May ordinansa ang MMDA laban tungkol dito. 1,000 multa kung marumi ang harap ng bahay, may harang sa bangketa o kaya may illegal na karatula. 500 piso naman sa littering at pag-ihi at pagdumi pati pagdura sa pampublikong mga lugar. Inisyatibo rin ngayon ng MMDA ang Eco Tingindahan. Parang tindahan pero tingi, no? Isang sistema na papalitan ng recyclable materials ng mga grocery. May ilang mga mamamayan na nagdala ng kanilang mga kalat para i-trade ngayong umaga. Pakinggan natin yung pahayag ng MMDA pati isa natin nakausap na mamamayan. Grocery, pinapunta kami rito, magdala daw kami ng mga recycle, mga bottle, mga mga bote, garap, dyaryo. Mabuti na nga yun sa kapaligiran, malinis ang mga tao. Lahat ng mga dapat i-recycle, ipunin. Ito ay continuation ng Yes to Ayos campaign ng MMDA in support of the National Discipline Campaign. Kami naniniwala na ang kaayusan sa community ay hindi lamang gawain ng gobyerno, kundi ng taong bayan din. Iga, nagpapatuloy yung programa sa ating likuran at kasama rin sa kanilang programa yung kanilang mascot na si Lola Daisy Plina. So parang disiplina siya. Bali kasi pag disiplina raw kasi nakakatanda daw yung usually nag-enforce nito. Ito ang unang balita mula rito sa Pateros, Bam Alegre, GMA News. Inaprobahan na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang Anti-Political Dynasty. Sa ilalim ng House Bill 8389, ipagbabawal ang pagtakbo o pagpasok sa public office sa magkakaanak hanggang sa second degree of consanguinity o affinity sa iisang lokalidad. Kabilang dito ang mga magpinsan, magtiyuhin o magtiyahin, pati maglolo at maglola. Ay kay House Speaker Boji Dina, isa sa mga principal author ng panukala, kailangan itong maipasa para mapalakas ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Kumain sa batas itong kauna-unahang batas sa magbabawal sa political dynasty sa Pilipinas. Inamin ni Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa na minsan na siyang nag-walk out sa isang guesting dahil sa unprofessional na production staff. Puyat ako noon, galing taping. Tapos, ang call time was 11 ng tanghali. So, ano kami ng 11? So, kay Puyat, sabi ko parang mag-aalauna na. Wala pa din. Malaman-laman namin ni Mama, may inunang guest. Kwento ni Barbie sa Kapuso Vodcast na triggered na umalis na lang sila ng mama niya sa guesting. Hindi naman daw nagalit ang production at ang host na nag-sorry at inaming unprofessional ang kanilang ginawa. Para kay Barbie, kahit hindi pa raw siya big star noon, gusto niyang iparating na hindi dapat ganon ang trato sa kahit sino. Big deal ang professionalism at pagrespeto sa oras ng iba na aniya yung mga sikreto para tumagal sa industriya. Let's be professional. Correct. I mean, diba, kahit naman ako, marami na akong kaibigang production staff, diba? Marami na akong nakatrabahang production staff. Pero, kung binigyan ka ng call time na ganito, you respect it. You honor it. Ganyan. Hindi yung magfe-friendship card ka sa production na... Kasi hindi mo alam, may naaargabyado kang ibang tao